Sige po, malakas na palakpak sa ating Panginoon. Tayo pong lahat ay makakaupo. Amen. Salamat po sa ating worship team. At good morning po muli. No? Palakpakan naman natin si Lord. Grabe. It's been 4 months simula po nung tayo ay huling nagkaroon ng 10 a.m. service. At salamat po kay Lord na muli po nating nirelaunch ang ating 10 a.m. to cater more of us po, especially sa ating mga kapamilya. Dagdagan ko lamang po yung announcement ng ating Sister Donna about our JTG Church Global Cabanatuan sapagkat ito po ay launching na on April 13 at 3 p.m. So sa mga may gusto po na pumunta doon sa Cabanatuan, malapit lang naman po yun, lalo pag nilakad nyo po, no? Mga 3 araw. Okay? Yung mga gusto po sumama. At especially, kailangan din po natin ng special offering ninyo for that at church sapagkat alam nyo po, kung maririnig nyo po o makikita nyo po yung post ng ating senior pastor, ng ating daddy, 10,000 lang yung dala nilang pera. Kukulangin po sa gamit. Actually, baka 2x2 pa lang, plywood pa lang, kulang na. Pero niyo po, gumawa ang Diyos ng miracle, kaya may nag-provide na isang hardware company ng lahat ng pangangailangan. Grabe si Lord, di ba? Sumunod, kanina lang, nag-chat ang ating Pastor Ruel sa ating pong GC na may nag-donate din ng 55-inch TV. Grabe naman. Di ba? Pero kulang pa rin po yun sa kanila ng mga kagamitan. I think lights and sounds, kulang pa rin doon. Kaya po, yung mga in-offer natin kanina sa mission offering, if you still can, please let us continue to support our mission offering dahil po, hindi nawawala ng kabuluhan. Imagine, maraming company nagsasara, maraming churches na nagsasara, pero sa JTG Church Global Manila, patuloy na pinalalago ni Lord. Amen? So, nasa na yung offering box natin sa mission? Nandyan lang yan. Hanapin nyo lang yung kulay puti. I pray na hipuin tayo ni Lord. Parang wala. Hindi ko nakikita. Nandito ba? Yan. Okay. So kung sakali lang yan, sakto, nasa gilid. Wag na tayo. Yung mga pasimpleng lagay lang. Kasi mahirap pag nakikita kayo lagi ng tao kasi you give credit to yourself. Pero yung mga hindi nakikita, bigay ka lang na gano'n, lagay lang. Si Lord na nakakakita niyan. At yun yung magandang pagbibigay. Kung ano yung ginawa mo sa kaliwa, hindi mo na ipapaalam sa kanan. That's the blessing of God. Kasi yan pong mission natin. Marami pa tayong kaluluwang aabutin doon sa Cabanatuan. Sabi nga, grabe yung blessing ni Lord doon. Kaya maging part tayo ng pagpapala sa mission offering. Okay lang po ba yun? Amen. So God bless you, JTG Manila family or JTG Church Global family. By the way, binabago na kasi natin. Alright, so as we all know, last Sunday po, Daddy started a new series, what we call the uniqueness of Jesus Christ. Amen. Palakpakan naman natin si Lord. Amen. At alam niyo po, very exciting itong series na ito kasi maybe some of us, we know a lot about things about Jesus. Okay? But we don't know Jesus. Kasi magkaiba yung you know something about Jesus and you know Jesus. For example, ako po, marami akong alam patungkol kay Kobe Bryant. Pero hindi ko siya kilala. You know what I'm saying? Di ba? At nawa, in this series, totoong makilala at makilala pa natin ang ating Panginoong Hesus. Amen? Kasi sabi ko nga po, maraming tao kilala ang patungkol kay Jesus. Cover to cover, alam, ang daming theology alam, pero hindi totoong kilala si Jesus. Amen. At nawa, mapunta tayo doon habang pinag-aaralan natin itong uniqueness of Jesus Christ. Totoo ngang makilala at maranasan natin ang ating Panginoon. Sabi po ng Colossians chapter 1 verse 16 to 17, "For by Him all things were created in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities, all things were created through Him and for Him. He is before all things, and in all things, and in Him, all things hold together." Grabe yung pagkaka-unique ni Jesus, di ba? Maraming religion, tama? Maraming mga Diyos-Diyosan. Pero iisa lang yung Diyos na sinabing sa Kanya ang lahat ng bagay. I don't know about yung mga kapatid nating Muslim, pero hindi ko sure kung sinabi sa Quran na ang lahat ng bagay ay na kay Muhammad o na kay Allah. Hindi ko po alam. Hindi ko pa naman po nabasa yung Quran. Pero kakaiba itong uniqueness ni Jesus na sinasabi, lahat ng thrones, lahat ng kapangyarihan, yung mga nakikita natin at hindi natin nakikita, lahat yun galing kay Jesus. At para sa Kanya. At sabi doon, and in Him, sa Panginoong Jesus, hinuhold niya lahat ng bagay.
Sabi nga natin, di ba, what if tanggalan ka ni Lord ng oxygen, tayong lahat? Paano tayo hihinga? Naalala niyo po yung kwento about the big Jesus, ay yung kwento tuloy, yung series natin about Jesus, na ang earth, konting ikot lang papalapit sa sun, patay tayong lahat. Kasi maluluto tayo sa init. Bagamat lately, talaga nakakaluto na yung init. Di ba? Okay? At konting layo lang ng earth sa sun, patay ulit tayo lahat kasi magyeyelo tayo. Sobrang lamig. Grabe yung pinaka-creation ni Lord at dahil sa Kanya, lahat yun hawak-hawak niya. Kaya wala tayong kayang may pagyabang kay Jesus because it is the uniqueness of Jesus Christ. And Daddy talk about, ito po yung mga pag-uusapan natin. We're gonna talk about the uniqueness of Jesus Christ when it comes to His life. Amen? Handa na ba kayong mag-aral ng salita ni Lord pagdating sa kanyang buhay? We're gonna talk about His teachings. Okay? We're gonna talk about also His miracles. Okay? Baka hanggang ngayon parang lahat sa'yo, tsamba pa rin. Lalo ang generation pa naman natin ngayon. Pastor, natapat lang yan. No, hindi na naniniwala sa miracle kasi lahat kailangan to see is to believe. We're also gonna talk about His death. And last Sunday, Daddy talked about His resurrection. So para po makasabay kayo sa series, I encourage you to please watch yung ating Facebook Live doon sa ating JDG Manila e-com para po maunawaan natin yung about His resurrection. And we're gonna talk about also the uniqueness of His kingdom. Amen? So, for today's topic, we're gonna talk about the uniqueness of Jesus Christ. Sino kaya pwede makahula? Ano yung pag-usapan natin ngayon? Bibigyan ko ng 100. Nandun lang naman sa binasa, wala? Joke lang. So, pag-uusapan naman natin ngayon is the uniqueness of Jesus Christ through His teachings. Okay? Sabi mo sa katabi mo, teachings. Okay. Kasi po, marami ang tawag dito, marami ang katuruan ni Jesus. Actually, we don't have the time to discuss all of it. Actually, kahit isang buong taon natin sa pag-uralan, yung mga katuruan ni Jesus, baka kulangin. Okay? By the way, meaning muna ng uniqueness. Uniqueness, tumalon ako bro Sundan mo na lang ako. Alright. The quality of being the only one of its kind. Di ba pagka sinabing unique, kakaiba. Nag-iisa. At karamihan lahat ng mga kakaiba, mahal yan. Tama? Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, mukhang mahal ka. Okay? Kakaiba yung hulma ng mukha mo eh. Okay? Alright? The quality of being particularly remarkable, special, and unusual. Yan yung ibig sabihin ng uniqueness. Another thing is the quality of being solitary in type or characteristic. Sabihin, nag-iisa, solitary. Hindi ka na basta-basta makakahanap. Tama ba? Parang yung asawa mo sa mga magkakopol dito, nag-iisa yan. Sabi mo sa asawa mo kung nandiyan siya, sabi mo, unique ka. Okay? Alright? So, like what I've said, we're gonna talk about the uniqueness of Jesus Christ teaching. And spoiler alert. Sabi mo sa katabi mo, spoiler alert. It's gonna be counterintuitive. Ibig sabihin ng counterintuitive, ito ay salungat doon sa kinalakihan natin. Ito ay saliwa doon sa paniniwala natin. Okay? Kaya baka magulat tayo, ay, ganun pala yun. Kasi ang akala ko, yung sa counterintuitive, kinalakihan ko, kapag ka ikaw ay mayaman, dapat marami kang pera. Kapag ka ikaw ay, masagana, dapat marami kang sasakyan or iba't ibang klase. Kaya, yung pag-uusapan natin about Jesus' teachings is counterintuitive. Sabi mo sa katabi mo, labag ito sa paniniwala mo. Okay? Hindi naman to technically labag. Ibig sabihin, yung ibang paniniwala na kinalakihan natin, makikita natin, iba yung tinuturo ni Jesus. Kaya nga, unique eh. Okay? Actually, bago dumating si Jesus, nung nag-preach si Jesus, doon lumabas yung iba pala yun sa nakalakihan namin. Kaya galit na galit ang mga Pariseo, lahat ng mga religious teachers sa ating Panginoong Jesus kasi binago ni Jesus yung kaisipan nila. Para bagang, parang ang nangyari, nung pumasok si Jesus sa isang grocery store, yung mumurahin na, ano ba mura sa grocery? Wala na, inflation na no? Sabihin na lang natin yung noodles na Lucky Me. Magkano na po ba yun? I think mga 10 pesos, 15, 12. Okay? Binago ni Jesus, ginawa niya yung ordinary instant Lucky Me chicken from 12, ginawa niyang 1,000. At yung mamahaling appliances, for example, rep,
Magkano ba ang mga rep? Siguro mga 10,000 pinakamura. Ginawa niya tagsa 10 piso. Ganon yung ginawang counterintuitive ni Jesus pagdating sa kaisipan at sa katuruan ng mga kanyang teaching. Handa na ba kayo? Okay? Sabihin mo sa katabi mo, mukhang ikaw magiging topic ngayon ni Pastor. Okay? Okay? So, maganda, dahil nga wala po tayong time pag-aralan lahat ng teaching, we're gonna talk about the most famous and the first ever preaching and sermon ni Jesus on the Mount. Naalala niyo po ito? Nabasa niyo na po ba ito? The Sermon on the Mount. Ito yung sabi nga natin, the very first preaching of Jesus. At sabi doon, yung tinuturo niya rito is about the manifestation of the kingdom na sinasabi niya. Okay, kaya sabi ron, this is gonna be an ethical guidelines for Jesus' kingdom kasi may mga bagay na ginagawa mo ngayon na kapag ka tinanggap mo si Jesus, hindi mo na dapat siyang gawin. Kasi hindi po uubra yun sa kingdom ni Jesus. Okay? Kasi kailangan, in order for us to live in the kingdom, lalo, i-discuss din ng ating daddy yan sa mga susunod na topic is about the uniqueness of Jesus Christ's kingdom. Pero bago natin maunawaan ano yung meron sa kingdom, kailangan maunawaan muna natin ano naman yung teachings para mamuhay ka doon sa kingdom. Kasi hindi ba bagay, for example, ikaw ay Pilipino, yung ugaling Pilipino, dadali mo sa Hapon. Hindi pa pwede. Sa Japan. Lalo kapag ka sa atin, di ba, sinabing alas 10, anong oras ka darating? 10:30. At pupungat-pungat ka pa lang nun. Wala pang word. Mga 11 pa. Pero sa Hapon, pag sinabing alas 10, 9:55, nandun na sila. Amen? Kasi sa kanila, meron ako nabasang article about the culture of Japanese. Pag na-late ka ng 5 minutes, halimbawa po yung tren, pag na-late ng 5 minutes, sa sobrang kahihiyan ng piloto, yung driver ng tren, bababa yung piloto at iikot dun sa tren at hihingi ng sorry. Sorry po. At kapag ka na-late ka at mapapagalitan ka sa company, magbibigay yung train company ng letter ng parang waiver na kaya ka na-late ay hindi mo kasalanan kundi kasalanan ng tren. Grabe sa kanila, di ba? Tayo, malate ka na nga ng 30 minutes, tigas mo pa Mag-bless kayo sa akin, late ako. Hindi pwede. So yung ganong ugali, yung ganong mga kaisipan, binaliktad ni Jesus, ginawa niya counterintuitive. So handa na po ba tayong mag-aral? Okay? But this time, medyo mahaba yung ating pag-aaralan, sasabayan niyo po kung magbasa. Pwede ba tayong magpabasa ngayon? Kahit tapos na yung Holy Week, magpapabasa tayo. Ha? Huwag niyo lang kakantahin. Okay? Tatagalanin lang natin, basa lang. Vice versa ako. So, ako sa mga odd numbers, kayo sa even. Okay? So, let's move on. Matthew chapter 5, verse 1 to 12. Introduction to the Sermon on the Mount. Now, when Jesus saw the crowds, he went up on the mountainside and sat down. And his disciples came to him, and he began to teach them the Beatitudes. He said, kayo na po, blessed are those who mourn, for they will be comforted. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Next. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of wicked things because of you. Ako na, di ba? Tama ba? Sorry, ako yung nagkamali noon. Dapat add ako. Nagulat ako, even na ako. Okay. Rejoice and be glad because great is your reward in heaven. For in the same way, they persecuted the prophets who were before you. Grabe itong teaching ni Jesus, di ba? Kahit thousands of years ago na, effective pa rin hanggang ngayon. Amen? Kasi nga, pagka hinighlight ko yung salitang bless, okay? Actually, yung salita po ito, yung kanina, yung binasa natin, the beatitude, actually, the meaning of beatitude came from a Latin word meaning beatus. Sabi mo sa katabi mo, hindi Bea Alonso, kung hindi beatus. Okay? Which simply means blessed. Okay? Ano ba naiisip natin kapag narinig natin yung salitang bless?
Anybody? Meron ba kayong naisip pag narinig niyo yung salitang bless? Normally, siguro ang mga naisip natin, bless yan kasi may sasakyan yan. Tama ba? Naalala ko, no, nagpunta kami doon sa Manila International Auto Show, napakaraming magagandang sasakyan. No? Sabi ko nga, sa langit, bibiling ko lahat yan. Tagli-5. Kasi gold ang lalakaran ko doon eh. Dito, maaring taga-picture lang. Kasi sabi sa manang ko, mag-picture lang kayo. At least may remembrance tayo na nakapunta tayo dito at parang atin na rin yan. Okay? Ano meaning sa atin ng bless? Yung ba yung may sasakyan ka? Yung ba yung may motor ka? Yung ba yung may bike ka? Ano meaning ng bless? Yung iba, yun yung promoted ng promotion sa career. Yung talagang lahat ng career mo, wow, lahat ng ginagawa mo, punong-puno ng katagumpayan. Yun na ba yung salitang bless para sa'yo? Or sometimes, we thought pag bless, kapag ka mga holiday or weekend, nandun tayo sa mga beach. Sasayaw, lalangoy tayo doon. Okay? Mag-ano tayo, mag-road trip tayo. Kita nyo, di ba? Nung Holy Week, ang daming sa atin, nag-road trip, nag-family time. Walang masama. But is that really the meaning of bless? Okay? Ano ba? Yung tipong, kapag ka ikaw ay, next picture, hindi ko sure kung ano yung susunod. Yun, pag nag-withdraw ka ng 400, yung makikita mo sa resibo, 99 million pa yung pera mo. Yan ba yung bless? Ang sarap naman kung ganito yung mangyari sa'yo, di ba? At ang malupit doon, dollars pa. Nag-withdraw ka ng 500, pagtitingin mo sa resibo, $99 million. Yan na ba yung pagiging bless? O kaya naman, minsan, ang tingin natin, pagiging bless, nandyan si pastor. Yung nangangaral, bless yan. Kasi pastor yan eh. Di ba? Kaya nga pag pupunta tayo sa church, kailangan mag-bless ka sa pastor. Bless yan. O di kaya tingin natin minsan ng bless pag naching, haching! God bless you. Umaching ka na, bless ka pa? Yung ba ibig sabihin ng bless? O di kaya naman, pag nasa simbahan ka, kaya na. No? Kung yung lakad mo, pag nasa kalye ka, pagdating sa simbahan, parang may ano eh, di ba? O kaya, para mas makarelate tayo, kasi taga JTG Manila tayo, yung tipong feeling mo, ang bless mo pag pumupunta ka sa JTG Manila Church. Sino dito ang bless kapag ka nandito siya? Amen. Kasi di ba dito parang ang bait-bait mo, hindi ka makapagmura? Yung tipong galit na galit ka na, pupurihin ka, O Diyos. Di ba pag nandito ka sa church, parang ang bait-bait mo. Pero kailangan kitang i-remind, kapatid, hindi pwede rito bait-bait lang. Kasi alam nyo naman, ang pupuntahan nyo, langit-langitan lang din. Baka pag namatay ka, ba't parang langit lang to? Oh, kasi nagbait at baitan ka lang din eh. Hindi totoong langit to napunta mo, kapatid. No? So hindi pwede na feeling mo lang ang bless mo kasi nandito ka sa church. Ay, I feel so blessed. Praise God kung yan po. Now, hindi ko dinidiscount yung katotohanan na maaaring, yes, pwedeng ibigay sa iyo lahat ni Lord yan, matatawag kang blessed. Pero ano bang totoong kahulugan ng blessed? Base doon sa tinuro ng ating Panginoong Hesus. Actually, blessed came from the Greek word makarios. Sabi mo sa katabi mo, Makario! Lagyan mo ng S. Kasi pangalan ay Macario eh. Lalo pag nagagalit yung mga misis nyo, natatawag kayo sa buong pangalan eh. No, pagka hindi galit, mine. Pag tinawag kang, Mark, galit na yon, di ba? Okay? So people, ibig sabihin ng Greek word Makarios, people who are being especially, highlight natin especially, ano yun? Favored. Pagka-bless ka, may pabor ka galing sa Diyos. At ang mga taong may pabor mula sa Diyos, unfair yan sa iba. Yung tipong lahat nag-apply, ikaw na hindi karapat-dapat, ikaw ang natanggap. Kasi may pabor ka sa Diyos, bless ka. Diba? Sumunod, bless simply means Makarios, meaning fortunate. Ibig sabihin, pinagpala ka. Amen? Maraming mga undeserving, pero ikaw yung nakita. Ito pa maganda. Ang bless simply means happy. Sabi, tingnan mo yung katabi mo. Happy ba yan? Lagi natin sinasabi sa church, bawal ang simang eh. Yung mga nakasimangot, pwede ka na umuwi. Hindi, joke lang. Okay? Pasasayahin kita ngayon. Ay, pasasayahin ka ni Lord ngayon. Okay? Meron ba dito, yung gusto mo ang buhay mo malungkot? Yung tipong pag nanood ka ng movie, naghiwalayan, ay ang saya, naghiwalay sila. O kaya yung bida namatay, ay ang saya, patay na si ano ba yung sikat ngayon? Si Coco Martin, Batang Quiapo. Si Tanggol. Di ba? Ay, ang saya, namatay si Tanggol. Meron bang ganun dito? Yung gusto mo, lonely ending, tas ang saya-saya mo. Di ba? O kaya, eto pa, meaning ng blessed. You are privileged.
No, yung tipong hindi karapat-dapat pero minarapat ng Diyos. That's privilege. That simply means the meaning of blessed. Now, nasan dyan yung sasakyan? Nasan dyan yung pera? Nasaan dyan yung mga nakita nating material stuffs? Wala, di ba? Kasi iba yung katuruan ni Jesus pagdating sa salitang blessed. And actually, alam niyo po, isang French mathematician, sabi ni Blaise Pascal, all men seek happiness. Totoo ba? Lahat tayo nagsisik tayo ng happiness sa buhay. Okay? Kaya nga minsan, nadadivert sa maling desisyon yung ating ginagawa just to seek happiness. Sometimes we thought happiness is magkaroon ako ng boyfriend kahit maling relasyon. Happiness is makapandaya ko basta kumita. Kaya nagiging mali. Kasi we thought happiness is gonna be based sa sarili mo lang idea. Okay? Kasi nga lahat tayo naghahanap ng happiness. This is without exception. Whatever different means they employ, they all tend to this end. Because the cause of some doing to war and others of avoiding it, it is the same desire in both. Yung mga tao palang gusto ng giyera o gusto ng away kasi masaya sila pag may giyera. Meron din namang mga taong masaya pag peaceful ang lahat. But regardless, sabi ni Blaise Pascal, it is the same desire of both. Attended with different views, they will never take the least step but to this object. This is the motive of every man. Kaya minsan gusto mong maging ma-promote kasi lalaki ang kita mo, mabibili mo lahat, masaya. Di ba? Totoo lang, nung nakabili ka ba ng gamit na pinagpe-pray mo na nabili mo, malungkot ka? Di ba hindi? Yung nakakain ka sa masarap na restaurant, ang lungkot naman, nabusog ako. Kasi nakakain ako sa Sofitel. Parang hindi. Di ba? Kapag may mga bagay kang nabili mo o nangyari sa'yo na dati mo lang pinapangarap, di ba ang saya? Lahat kasi, yun ang motive natin. And even of those who hang themselves, pati pala yung nagpapatiwakal, kaya pala nagpatiwakal kasi hindi nila makita yung totoong happiness. Sinubukan sa lahat ng bisyo, hindi naging masaya. Sinubukan sa lahat ng lalaki, babae, hindi naging masaya. Tama? Kasi, no, kaya nga ganda nung sinabi ni Jim Carrey, kilala niya po si Jim Carrey, na isang great comedian sa Amerika. Sabi niya, I hope everybody could get rich and famous and they will have everything they ever dreamed of. So they will know that it's not the answer. Because sometimes we thought, siguro pag katulad lang ako ni Pastor Glenn, na may kotse, mayaman, magiging masaya na ako. I tell you, we've been there. Hindi, joke lang. Hindi pa kami mayaman. No? Pero wala doon ng kakasiyahan ng buhay. Kahit pa kahapon, daming mayayaman doon, daming sasakyan. Kung walang kay Kristo yon, yung mga may-ari nun, sure ako malungkot yung mga yun eh. Mas magmumukha pa kaming mayamang apat ng pamilya ko kahit naghahanap lang kami ng freebies doon. Isa sa pinunta namin doon, lahat ng brand ng company may mga freebies eh. Mukha kami tuloy duka eh. No? Kunyari mag-inquire, anong freebies nyo? Gusto namin yan. Alright? Pero hindi. Pero masaya kami. Wala man kami ng mga bagay na yun. Kasi sabi nga ni Jim Carrey, sana lahat ng tao maging mayaman. Ayun din naman ang prayer natin. Lahat kayo sumagana sa buhay. Pero sumaganang kasama si Jesus. Kasi possible kang maging masagana sa buhay nang wala si Jesus, malungkot ka pa rin. Amen? So being blessed is actually not circumstantial. Hindi nakabase ito sa circumstances mo, kundi ito ay isang persistent state, not a fleeting feeling. Sunod-sunodin mo na lang. Ulitin lang natin. People are being especially favored, fortunate, happy, privileged. Hindi circumstantial. Hindi nakabase sa, ay, ang saya-saya ko, may bago kong gadget. Nung naluma na, ang lungkot ko na. Ang saya-saya ko, may nakakain kami sa ganito. Nung nagutom na ako, malungkot na ako. No. It's gonna be a persistent state. Regardless kung anong sitwasyon mo sa buhay, kaya mo pa rin maging masaya. Dahil sa pagpapala na galing sa ating Panginoong Hesus. Amen? Excited na ba tayo mag-start? Intro pa lang yun. Meron pa tayo mag-start. Meron pa tayo mga 2 hours dito. Okay? So now when Jesus saw the crowds, He went up to the mountainside and sat down. Isa-isay na natin yung pabasang ginawa natin kanina. Okay? Sabi dito, His disciples came to Him and He began to teach them. Meaning, these teachings of Jesus Christ are exclusive sa mga disciple at mga followers ni Jesus. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, disciple ka ba ni Lord? Kung hindi, kapatid, hindi para sa ito.
makakauwi ka na ulit. Hindi, joke lang. Kasi nung nag-preach si Jesus sa mountain, bukod sa mga disciples, marami rin namang mga pumunta sa kanyang nakakita ng miracle. So, makinig ka na rin. Okay? Kung hindi ka pa sa tingin mo, parang di pa ako disciple, basta pa hindi pa ako born again, makinig ka na rin na maging disciple at ma-born again ka. Okay? In Jesus' name. Then he began to teach. Eto na, 3 things lang po. Actually, the whole Beatitudes, dinivide ko lang siya into 3 para mas madali natin matandaan. Blessed emptiness, blessed self-denial, and blessed suffering. Okay? Dito pa lang sa title, parang ang hirap ng paniwalaan, counterintuitive na agad eh. Paano mo masasabing pinagpala ka kung empty ka? Tama? Paano mo sasabing pinagpala ka kung nag-self-denial ka? Ibig sabihin, hindi mo ginagawa yung gusto mo lang. Paano mo sasabing pinagpala ka kung nagsasuffer ka? Pastor, parang hirap. Kaya nga po mag-aaral tayo. Okay? That is the reason why the uniqueness of Jesus' teachings. Number 1, blessed emptiness. No? Yung tipong walang-wala nga, pero yung pa yung pinagpala. Bakit? Anong sabi ng sumunod na verse? In Matthew chapter 5 verse 3, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God. Kita nyo, may teaching tayo about kingdom. Hindi pala mapupunta sa iyo ang kingdom at hindi mo mararanasan kung hindi ka mahirap sa spirito. Ano ibig sabihin niyan? Hindi yung mahirap ng walang pera, ha? Okay? Ang pinupunto dito is the meaning of utter nothingness. Yung tipong wala kang kayang maipagmalaki kay Lord. This is your posture. Dahil alam mo, majestic, powerful, awesome God yung pinaglilingkuran mo. Kaya tuwing aating ka ng church, sasamba ka, kaya mong ibigay ang lahat ng emosyon mo dahil alam mo sa harapan ni Lord, wala kang kwenta. That's meaning of poor in spirit. Eh minsan tayo mayabang. Porket ang dami mo nang alam. O kaya naman, hindi mo totoong kilala si Jesus. Kaya pag kadating sa worship, parang mali yung pagkakabasa. O kaya parang nagkamali yung singer. Kasi bakit? Hindi natin nauunawaan ano ba yung ibig sabihin ng poor. Sabi rito, pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos. Sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Question, sinong inaasahan mo lately? Sarili mong lakas, sarili mong trabaho, sarili mong diskarte. I'm telling you, it's all gonna fail kapag ka hindi ka naging mapagkumbaba sa harapan ng Diyos. Amen? That's simply, parang ganito po, no? Konting analogy. Kilala niyo po si Elon Musk. Tito ko po ito eh. Kaya nga Mark ako eh, Musk siya. Mark Musk. Hindi, wala. Wala. Ba't ko naisip yung joke na yun? Currently, as we speak, as of 24, meron siyang 192.7 billion. Yung tipong kahit araw-arawin mong bilangin yung pera niya, mamamatay ka na, hindi mo pa nabibilang eh. Tama? Sa tingin mo ba, kapag ka nagkaroon ka ng chance maka-lunch si Elon Musk, ano sasabihin mo? Ipagyayabang mo ba, Elon, nakita mo yung relos ko? Ha? Ano yan? Baby G-Shock yan. Umiilaw yan pag pinindot. Di ba? O sabihin na natin nakakotse ka, Elon, nakita mo ba yung sasakyan ko? Ha? Ang ganda niyan, pwede yan sa dagat. Sabihin sa'yo ni Elon, pakialam ko, planeta binibili ko eh. May pambili ka ng Mars? Di ba? Wala kang kayang maipagmalaki kay Elon Musk because you know, he's a billionaire. Hindi siya bumibili ng mga katulad natin. Pag nakabili tayong sapatos, masaya na. Si Elon ang binibili, jet. Ikaw binibili mo, gustong-gusto mo magkaroon ng kotse, motor. Si Elon Musk, ang gusto niyang bilhin, rocket papunta ng Mars. Actually, sinisimulan na nga niya. Anong ipagyayabang mo sa kanya? Wala, di ba? Baka tingin ko, pag nakapag-lunch ka dyan, bawat gawin niya, halos di ka na makakain, tititigan mo lang siya. Pagmamasa mo, paano ba siya kumain? Paano ba siya mag-isip? Paano ba siya Kasi bakit? Ma-amaze ka dahil bilyonaryo. What more pa kay Lord? Tapos pagdating kay Lord, ang yabang ng spirito natin. Sabi mo sa katabi mo, ikaw talaga pinariringgan ni Pastor. Diba? Worship time. Pagsamba sa Diyos, tulala ka. Pastor, hindi naman nababase sa emosyon yan. Basta pag nag-worship kay Lord, kahit nakaganito, nag-worship ang puso ko. Maniniwala ka doon? Sabihin ko, Donna, mahal kita. Away kami pag uwi. Joke lang yun, Maya. Huwag mo totohanan yun, ha? Okay? Kasi bakit? Yung salita, kailangan lagyan mo ng aksyon.
Kaya dapat pagdating dito sa church, kung totoong mahal mo si Lord, pakita mong you are nothing. Lord, hindi ko kayang maipagmalaki ang meron ako. Ikaw lang ang kaya ko maipagmalaki. So di bali na magmukha akong baliw sa lahat, masamba lang kita. Di bali na maging katawa-tawa ako sa iba, mabigay ko lang yung lahat on the best kasi ito lang ang kaya kong ibigay sa'yo dahil wala akong kaya maipagmalaki. Talino ko, kamangmangan sa'yo. Pera ko, basura lang sa langit. Kasi doon, ginto nilalakaran. Tapos ikaw, kala mo kung sino ka? Pag dumating talaga naman, may pera ako. Kayo meron? Diba? Sumunod, blessed. Sumunod na pagiging emptiness. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. They will be comforted. Ano kaya yung pagiging mourn? Actually, yung sinasabi rito, hindi yung namatayan ka. Kasi di ba, normally naman talaga, pag namatayan ka, magmumorn ka. But Jesus is talking here about mourning over their sinful state. Dahil ang tao that time, likas na makasalanan at naging mayabang, kaya yung sinasabi rito, pagiging mourn is actually experiencing of deep grief over sin. Because you know, Lord, makasalanan ako. That's why I'm mourning sapagkat ako po ay makasalanan. Pinagbala ang mga nagdadalamhati sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Pero kasi minsan hindi tayo makapag-mourn kasi ganito yung thinking natin. Some of us thinking na sige tuloy lang natin itong kasalanan natin na to, maiintindihan naman ni Lord. Di ba? Yan na naging natin. Yan na naging parang naging justification natin sa ginagawa. Hindi ako magta-tithes. Kasi may pangangailangan ako, ba't ako magbibigay? Mag-uunahin ko muna yung sarili ko, maiintindihan naman ni Lord. Kahit malitong relasyon natin, tuloy lang natin, basta nasa ministry tayo, hindi makikita yan, basta active ka lang. Ha? Kahit may ginagawang kalokohan, naiintindihan naman ni Lord. Tama? Basta active tayo sa church, basta pagdating dito, hindi tayo kunwari magkakilala. Pag nasa mall, holding hands tayo. Anong sasabihin natin? Naiintindihan naman ni Lord. Kapatid, totoo, if I'm gonna tell you the truth, hindi naiintindihan ni Lord. Kasi namatay ang anak niya, bugtong niyang anak dahil sa kasalanan mo, tapos ulit-ulitin mo lang? Yeah, I know, Jesus came full of grace, but do not forget, my churchmate, that Jesus also came full of truth. He hates sin. Kaya kung may ginagawa ka pang kalokohan, kapatid, alam mo yan. Hindi ako nandito para husgahan ka. Ako man din, dinidil ni Lord. Lahat tayo, may mga inner secret tayong kala natin walang nakakaalam. So kung meron mga kapatid, i-mourn mo na yan. Ibig sabihin, mag-grief ka na dyan sa kasalanan na yan. And let the grace of God cover and protect you. But then again, mga kapatid, sin must be punished. Kasi namatay nga si Jesus dyan eh. Di ba? Galit ang Diyos sa kasalanan. Mahal tayo ni Lord. Yes. Ano naalala niyo yung nangyari doon sa isang babaeng prostitute? Okay? Sabi ni Jesus, nung dinala sa kanya ng mga Parisee, lahat ng walang kasalanan, bumato. Walang bumato. Pero sa church, isa lang kasalanan, lahat tayo, chinichismis na natin eh. Hindi pala dito yun, mababait tayo. Sa ibang church yun. Okay? Pero sabi ni Jesus, sumulat lang daw siya doon, sabi ng Bible, at pagtingin ni Jesus, babae, nasaan yung mga umuhusga sa'yo? Sabi ni Jesus, huwag ka mag-alala, kung sila, ako man din, hindi kita husgahan. But go and sin no more. Doon pumasok yung grace na sa kabila ng makasalanan si Mary Magdalene, prostitute. Pero sinabihan siya ni Jesus, pinatawad kita, hindi kita husgahan, pero huwag ka nang magkakasalang muli. O paano mo ngayon i-depensa sa sarili mong naiintindihan naman ni Lord? Itong pagsasama namin, kahit mali, naiintindihan ni Lord. Okay? Parang yung parable na sinabi ni Jesus, may dalawang pumasok sa templo. Alam niyo na po itong kwento na ito, di ba? Isang Pharisee at saka isang tax collector. At nawa, maging katulad tayo nitong tax collector pagdating sa kababaan ng puso, pagdating sa magmo-mourn. Kasi sabi ng Bible, blessed is them who mourn, for they will be comforted. Sabi ng Pariseo, pakipindot yung verse. Natakpan na dito sa isa. The Pharisee stood by himself and prayed, God, I thank you that I'm not like the other people. Tinuro. No? Robbers, evildoers, adulterers, or even like this tax collector. Minsan ang galing natin ganyan, legalistic Christian. Di ba? I fast twice a week and give the tenth of all I get. Panginoon, nagpa-fasting ako. Nagbibigay pa ako ng ikapo. Karapat dapat ako.
Sa isang banda, yung tax collector, sabi naman niya, pakipindot, no, in verse 13 of Luke chapter 18, but the tax collector stood at the distance. Malayo pa lang, di siya makalapit sa templo. He would not even look up to heaven, but beat his breast and said, God, have mercy on me, for I am a sinner. Grabe to, di ba? Nakikita nyo, maging sa church may ganyang uri ng tao. Yung isa, ministers ako rito. Mula Monday, Saturday, lahat na ng araw, nandito ko. Mas matagal pa nga ako dito sa church kaysa kay pastor eh. Dapat nga ako pastor eh. Di ba? Sumusobra na yung laki ng ulo mo. Dami kong alam, nabasa ko na cover to cover. Lahat na ng version, binasa ko na. Dapat nga ako pastor eh. Lord, mas karapat daw. Pero sabi ng isang makasalanan, sabi ni Jesus in verse 14, I tell you, that this sinner, yung tinuro ng isang pariseyong makasalanan, tinuro din ni God. Sabi ni Jesus, I tell you that this sinner, rather than the Pharisee, went home justified before God. For all of those who exalt themselves will be humbled. And those who humble themselves will be exalted. Kaya mga kapatid, there's a blessed emptiness kapag lagi tayo nagpapakumbaba sa Diyos. Yung tipong wala tayong makipagmalaki sa Kanya. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, humble lang sa side. Okay? Be careful. Kasi baka dumating yung time, wala nang grace si Lord, but judgment na lang. Kasi nga, hindi tayo minsan marunong mag-confess at mag-repent. Nakakalungkot lang yung iba, mali na nga, mayabang pa. May kilala kayong ganyan? Yung mali na, justify pa yung kalokohan niya, ma-prove lang hindi siya mali. Imbis na magpaka-humble na lang. Amen. Sa tingin niyo ba yung Pharisee walang pagkakamali? Yung pumasok sa templo? Meron, wala? Meron. Pero anong pinagmalaki niya? Yung ginagawa niyang tama. Pero itong tax collector, tingin niyo ba wala tong kabutihang tao? Yap, masama yung ginagawa niya, tax collector, pero ako naniniwala may pamilya rin yan. Ginagawa rin niya yung mga bagay na yun para ma-provide sa family niya. Pero sabi ni Jesus, dapat maging katulad tayo nitong tax collector na pag naharap kay Lord, bagamat sabi nga, naalala ko yung devotion ko, sabi ni Job, bagamat tama ako Lord, pero I can only plead for mercy. Dami kong ginagawa. Parang lahat, sabi kasi ni Job doon sa sinabi niya, hindi ako nanlamang ng tao, lahat ng mahihirap, tinulungan ko, lahat ng utos ng Diyos, sinusunod ko. Pero sabi niya, kahit tama ako, Lord, hihingi lang ako sa iyo ng awa at ng biyaya. Kasi alam ni Job mismo na siya man mismo, walang magagawa kung wala kang Diyos. Amen? Sumunod, blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Kung gusto mong masapatan, kapatid, maging hunger at mauwaw ka sa katuwiran ng Diyos. Sabi ko nga po lately na nag-J-group kami, alam nyo marami kasi sa ating Kristiyano, mahal lang natin si Lord, pero hindi tayo takot sa Kanya. Totoo lang. No? Maraming nagsabi, mahal ko si Lord. Maybe totoong mahal mo talaga si Lord. Naglilingkod ka. You're doing His things na inutos ng Diyos. Pero marami, hindi takot sa Diyos. Mahal lang si Lord, pero hindi takot. Kaya baliwala kung gumawa at magpatuloy pa rin sa mga maling ginagawa. Baliwala kahit pagsabihan, hindi susunod sa Diyos. Kasi bakit? Mahal lang si Lord pero hindi takot. Nakalimutan na mayroon totoong punishment ang bawat ginagawa natin. Nandyan ang grace. Don't forget. Okay? But please, nandyan din ang truth ng Diyos. Kaya nga sabi ni Pablo, di ba? Dahil ba sa biyaya ni Lord, magpapatuloy tayo sa kasalanan? Naalala niya, basa niyo po yung sa Roman? Sabi ni Pablo, certainly not. Kasi wala na tayo dapat sa ating buhay dating makasalanan dahil nga tinubos na tayo ni Kristo. Amen? Pinagpala ang may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos sapagkat sila'y bibigyan ng kasiyahan ng Diyos. Now, that's blessed emptiness. Yung tipong walang-wala. Lord, ikaw lang kaya ko may pagmalaki. Kaya susunod ako sa kalooban mo. Sumunod, blessed self-denial. Ito mabigat din to Kasi nasanay tayo na dapat tayo yung laging may benepisyo. Parang dapat tayo lagi yung makakalamang, tayo lagi yung may pabor, at ayaw natin na tayo yung magpapakumbaba. Kaya sabi ng Bible, sumunod lang din na verse, isa-isayin lang naman natin doon. Matthew chapter 5 verse 5.
Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Meek simply means humble. Pinagpala ang mga mapagkumbaba sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Sino dito gusto magmana ng daigdig? Magpakumbaba tayo. Hindi ibig sabihin nung mapupunta sa yung planet Earth ha. Si Elon Musk, kaya niyang bilhin, tayo hindi. Kasi mayaman siya. No? Pero kailangan lang marunong tayo laging magpakumbaba. Humility, sabi ni C.S. Lewis, alam niyo na po ito. Humility is not thinking less of yourself. It is thinking of yourself less. To think less of yourself is to lower your opinion of yourself, and to think of yourself less is to think of yourself less often. Meaning, you are not self-absorbent. Okay? Sino ba dito? Di ba parang meron tayong mga kakilalang laging kailangan siya bida? May kakilala kayong ganyan? Kunyari na pag-usapan tungkol sa stocks. Uy, alam ko yan. Actually, meron nga akong stocks. Ito, bili mo. Napag-usapan tungkol sa Biblia. Alam ko rin yan. Mula Genesis to Revelation. Nakapikit. Sabihin mo, sige, magsabi ka. Sasabihin kong verse. Laging kiya. Napag-usapan tungkol sa negosyo. Uy, alam ko rin yan. Napag-usapan tungkol sa pag-aaral. Alam ko rin yan. O di ikaw na. Bigyan mo ng jacket yan, ha? Masyadong matalino eh. Wala nang chance to growth eh. Kasi lahat alam niya. May kilala kayo niyan. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, hindi ikaw yon. Yan. Yung nasa likod mo, silipin mo lang ganun ka konti para galaw-galaw. Sabi mo, baka ikaw yon. Okay? Okay? Humble lang. Ang pagiging humility, hindi yung laging tinitignan mo yung sarili mong mababa. Yung parang, ang humble ko kasi wala ako nung meron siya. No. Regardless kung meron ka o wala, lagi mo ang tingin mo sa sarili mo, mas iintindin ko yung opinion ng iba kaysa sa akin. Kasi sabi rin ng Bible in Philippians, mas inuuna mo yung interest ng iba kaysa sa'yo. Yun ang pagiging humble. Blessed are the merciful, for they shall receive mercy. Okay? Ang mga taong mapinagpala pala, yung mga taong maawain. Tagalog nga. Nasaan yung Tagalog nito? Okay? Okay. Ay, hindi. Wala akong Tagalog. Pero pinagpala ang mga tama ba? Merciful, maawain. Tama? Okay. Blessed are the merciful. Pinagpala ang mga taong maawain sapagkat sila man din ay kaawaan. Okay? Kaya dapat, pag nagkamali yung kapatid mo, huwag mo na chismis. Maawa ka. Sabi ko nga minsan, dahil parang nagiging legalistic na tayo minsan. Okay? Porque ikaw ba lagi active? Kung magsalita ka na doon sa hindi active, grabe ka na. Maging maawain. Kasi you don't know, baka mamaya may pinagdadaanan lang. At ang pagiging maawain, minsan ay tatago na lang natin to sa pamamagitan ng prayer. Yung tipong nagugutom yung kasama mo, bro, kumain ka na ba? Hindi pa nga. Actually, nagugutom na ako, himatay na nga ako eh. Dahil maawain ka, sige bro, pagpe-pray kita. Lord, huwag siyang mahimatay. Pag dilat mo, hinimatay na. Imbis na sana kung nagmamangawain ka, naging tumulong ka man lang. Di ba sabi nga ni Mother Teresa, if necessary, ano yun? Be the word yata. Ibig sabihin, yeah, you share the word, but if necessary, be the word. Ibig sabihin, yung pagiging maawain mo, tumulong ka naman. Kasi di ba sabi nga natin, the easiest way na maging maawain, pagpe-pray kita ha. Wala na, hinimatay na sa gutom, di mo pa nailibre. Kaya sabi ni Apostle James, anong sense nung sinabi mo pagpe-pray mo siya kung hindi mo naman unang naibigay yung kanya pangangailangan na damit? Tama? Dahil nilalamig siya. O ngayon, mamaya po may love in action tayo. Kasi magiging merciful tayo sa ating mga kapamilyang nasunugan. Hindi man natin sila kilala. Pero kailangan natin gumawa ng love in action. Bakit? Una nating iparamdam yung felt need. Kailangan nila pagkain, damit. Kung meron po kayong extra, ano man yung pwede may tulong, tumulong tayo. Because we shine brightest when it's darkest. Yung area na yan ngayon, sobrang dilim, lalo po sa gabi. Dahil po walang kuryente at lahat sila, napansin nyo naman po, di ba, nasa kalye. Perfect time para tayo ay umilaw. Magbigay tayo. Hindi nyo na kailangan ipaalam kila pastor. Kung ano man yung gusto nyo itulong, do it. Felt need. And after nung felt need, tsaka mo i-promote yung real need, which is Jesus Christ. Kasi papakain natin sa kanila, mamaya lang, lipas na, gutom na sila. Pero yung ibibigay natin si Jesus, dadali na nila habang buhay. At sa muling nilang pagkamatay at muling pagkabuhay, dala-dala na nila yung sinabi mo, si Jesus namatay para sa'yo. Yun ang pagiging merciful. Hindi, pagpe-pray kita. Pero wala ka na magagawa.
Imbis na magtinginan tayo ng mali ng bawat isa, maging maawain lagi. Always be merciful to each other. Kasi nga, pag self-denial, marami sa atin, nakalakihan natin, pagka sinabing blessed self-denial or yung sarili natin, we are self-centered. Gusto natin, minsan na feeling natin, umiikot sa atin ng mundo. Minsan naman, sa sobrang yaba, self-made. Pastor, nakita mo ito lahat? Pinagtrabahuan ko yan. Dugot, pawis, walang tulog. Ginawa ko lahat yan. Sa akin lahat yan. O minsan, nagiging self-absorbed tayo. Na lahat, feeling mo nga, kasi sa yung lahat, feeling mo, ikaw lang lahat yan. O kaya, nakakalimutan na natin si Lord, nagiging self-reliance na lang tayo. Pag may problema, hindi, kaya yan. May health card ako. May maloloan ako. May pera ko. Kaya yan, nagiging self-reliance ka. Nakakalimutan mo munang sumangguni sa Diyos. No, minsan naman, nagiging self-confidence tayo. Yan na. Pagka talaga. May habang na. Nakakalimutan ng humingi ng tulong mula sa Diyos. Kaya sabi ng Bible, di ba? Kailangan tayo daw ay talagang magiging meek lang tayo. Totoo lang, hirap eh. Tama? Lalo pag likas, lahat tayo yata likas na may yabang. Sabi nga ni Bishop Ramos, dalawa lang yung yabang ng tao. Isang tago, isang lantad. Yung isa parang, bless po, dapat nga, ikaw nagbe-bless sa akin eh, mas mayaman ako sa iyo eh. Yung isa naman, bless. May ginawang aso. No? Wag masyado nang mayabang yun. Di ba? Kaya naman, masyadong confidence. Ito pa, minsan ito, para ma-humble tayo ulit. When you're 20, you care what everyone thinks. Sino dito nasa 20 katulad ko po? Ay, hindi na pala. Nasa 30 na po pala ako. No? Yung mga 20, di ba, totoo lang, madalas inisip mo, ano kaya sasabihin nila? Kaya kapag ka magtatayo ka dito, yung parang, kailangan may pose ha. Tapos kailangan pag napicturean ako ng media, yung maganda naman. Huwag naman yung gaya. Pangit naman, di ba? Di ba? Totoo lang. Gusto niya yan, kailangan yung posture niya maayos. Kasi lagi mo naiisip, ano kaya sasabihin sa akin ng iba? Pag nasa 40 ka na, sino yung mga 40 na? Be proud! Wala. Ako na lang. Kahit wala pa ako. You stop caring what everyone. Pag 40 ka na, baliwala na sa'yo kung hindi pantay-pantay yung suot mo eh. Yung tipong nagsuot ka ng pink, dito brown, doon blue. Baliwala na sa'yo. Pakialam ko sa inyo. Di ba? Pero kasi pag 20 years ka pa, medyo papogi ka pa, papresko, self-confident, self-absorbed, self-reliant. Kaya kailangan pag ano ka, konyo. Wow, yeah. What's up, bro? Pero pag 40 ka na, wala ka ng pakialam dyan eh. Kahit nga di ka na makapag-gait ng bigote, bahala kayo sa buhay nyo. Happily married ako, man. Di ba? Pero ito nakakatuwa, pag nasa 60 ka na, sino yung mga 60 na rito? 50. Okay. Wala pa naman, praise the Lord. Papunta pa lang tayo lahat doon. Sabi nito, doon mo marirealize na in the first place, wala naman pala talagang pakialam sa iyong ibang tao. Wala silang pakialam sa dinadamit mo. Tayo lang kasi nga, self-reliance, self-centered, self-absorbed, self-centered, and self-confidence. Kaya feeling mo lagi, nakatingin sa yung tao. Hindi ka tingin-tingnan. Wala silang pakialam. Kasi kailangan lang self-deny ka. Humble ka lang lagi. Okay? And last but not the least, hindi pa pala. No? Sabi ng Bible, Matthew chapter 5, verse 6, Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Ito naman, talking about integrity. These people with integrity, moral character, and will stand what is right. Hindi porket ginagawa ng iba, gagawin mo na rin. Tama? Hindi porket, sabi doon, na-notes ko lang naman to, hindi porket lahat, nangungupit ng bond paper sa office, mangungupit ka na rin. Pastor, hindi naman bond paper, kinupit ko. Ano? Mouse lang po. Pastor, grabe ka naman. Rep lang naman. Pwede ko naman sabihin na misplace ko lang yung rep. Parang sa church. Ang dami nitong nami-misplace. Yung ballpen ni Daddy dyan sa office, bakit hindi naman kayo lahat pumapasok, no? Ilan lang naman kami. Sabi ni Dad, nakakaisandaang ballpen na ako rito, laging nawawala. Hindi mo uwi pag hindi mo alam mong hindi iyo. Mabuti pa yung anak ko, binibenta yung gamit eh. Si Marco, hindi nangungupit yun nung hindi niya kanya eh. Pag may gusto siya, bili mo yung ballpen ko para makabili ng popcorn. Kasi hindi namin binibigyan pera eh.
Di ba? Kailangan, hindi porket lahat, may boyfriend, girlfriend, kailangan ganun ka na rin. Hindi porket lahat sa opisina nyo, gumigimik, kailangan gigimik ka. Alam nyo, totoo lang, mas kahanga-hanga yung taong sasabihin sa'yo, oh, magiinuman tayo. Huwag nating i-invite si sister. Kasi born again yan. Masusunog tayo pagkasama natin yan. Mas okay pa yun. Kesa yung sasabihin, born again pala yun eh. Tara, sama mo sa inuman. Mambababae tayo, sama mo yan. Born again yan eh. Mas okay na yun nagkakaroon ka ng disenyo kasi pure in heart. Pinagpala ang taong may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Amen? Blessed are the peacemakers for they shall be called sons of God. Kailangan din, hindi lang puro ang puso mo, kailangan peacemaker ka rin. Sabi mo sa katabi mo, peace. Hindi BBM yan ha. Peace. Ba't nga, totoo ba? Peace to? No? Okay, peace. Hindi yung pag may problema, ay alam mo, kasi may issue ka rin doon sa taong yon. Alam mo, sabi ko na, naramdaman ko na yan, ganyan talaga yung tao na yan. Kaya imbis na nagkaayos, lalo nagkagulo. Kasi gatongera ka, gatongero ka eh. Sabi mo sa katabi mo, talang ikaw talaga yung pinaparinggan. Dapat tayo yung may problema siya, may problema to, doon ka sa gitna, doon ka sa righteousness. Ang goal mo pa rin, paano ko kaya pagbabatiin itong dalawang to? O kung ikaw yung na-offend, ang goal mo pa rin, paano ko kaya siya patatawarin? Kung ikaw yung nagkamali, paano ko kaya siya, ako hihingi ng sorry sa kanya? Be the peacemaker. Hindi yung pataasan ng ego, kayo yung nag-chismis sa akin, ba't ako lalapit sa inyo? Kayo kumamay. Hindi ako kakamay sa inyo. You're not on my level. Sampaling kita eh. Joke lang. Proverbs 19 verse 11. A person's wisdom yields patience. Ito maganda. It is to one's glory to overlook an offense. Grabe, may kaluwalhati ang nasa sayo pag marunong kang magpatawad. Pag marunong kang mag-overlook ng offense. Bro, sis, di ko na gusto yung sinabi mo eh. Pero just want you to know, mahal pa rin kita kay Lord. Okay lang, I'll forgive you. Sis, parang na-post mo ko ah. Ako yata yung pinariringgan mo. Pero okay lang. Kaya kong i-overlook yan kasi mas mahal kita kaysa dun sa kasalanan na nasa iyo. At the end of the day, pinatawad lang din ako ni Lord. So, mag-abutan lang tayo, sis. Yun yung maganda. Hindi yung pataasan nga tayo ng ere minsan sa church. Ano yun? Pagiging self-denial yun. Yung tipong ikaw na yung tama, ikaw pa yung hihingi ng sorry. Ang hirap nun ha. Pero sa aming mga lalaki, medyo sanay na kami dun ha. Sa asawa namin babae, napapalakpak si Clyde ha. Mukhang wala akong alam dyan ha. Okay? Napalakpak na sana siya eh. Kaya lang, baka marinig, dahan-dahan na lang. Love you bro. Okay? Self-denial. Sumunod, last. Tapusin natin to. Kung ano pa nasasabi ko, mapapangalanan ko pa kayo isa-isa. Blessed suffering. Eto na. Pastor, magsasuffer, pinagpala. Ang hirap intindihin yan, Pastor ah. Pero yun ang sinabi ni Jesus. Sabi ng Matthew chapter 5, verse 10 to 12. Blessed are those who are persecuted because of righteousness. Maganda kung pinipersecute ka kasi gumagawa ka ng tama. Ang mahirap, kaya ka pinipersecute, gumagawa ka ng mali. Ikaw yung born again, ikaw yung unang nangangabit. Tapos ano, baka mapag-usapan, natural. Gagawa ka ng kalokohan sa private, gusto mo pag kinure ka, private? Sabi ni Bishop Boy Ramos, pwede kang pumili ng kalokohan gusto mong gawin. Pero yung kapalit, ikaw pa mamimili, ang tigas naman ng mukha mo, pre. Si Lord ang bahala sa consequence mo. Ngayon, kung ayaw mong maharap ng consequence, gawin mo yung righteousness. Di bali ng pagwikaan ka ng masasama, kasi born again yan, burn again, buwang again. Okay lang, basta ginagawa mo yung tama. Kasi bakit? For theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Dahil sa panugsunod mo kay Kristo, okay lang mapagsabihan ka ng kung ano-ano basta sinusunod mo si Lord. Sabi doon, rejoice and be glad. Pastor, ang hirap, pinagkakaisahan na ako, sinasabi na dito sa opisina kong baliw ako, kasi susunod, kakapray ko, just magre-rejoice ako and be glad. Bakit daw? Because great is your reward in heaven. For in the same way, they persecuted the prophets who were before you. Actually, sacrifice is only sacrifice kung wala ka marireceive sa dulo nito.
Pero tayo, kung suffering ka man at nagsasacrifice ka kapatid, you have to rejoice. Why? Because there is a great reward sa ating lahat na mananampalataya na nagpatuloy lumakad ng may righteousness, ng pure in spite na marami tayong pinagsasuffer. Because we will receive. Kasi nauna na yung mga propeta na pinersecute. Susunod lang din tayo sa kanila. Because at the end of the day, sabi ng Bible, yung kapigatian dinadanas mo ngayon, hindi maikukumpara sa glory na ibibigay sa iyo sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Palakpakan naman natin si Lord. Because happiness is not based on circumstances, but on His promises. Ang pagiging masaya, hindi nakabase sa, may problema ka ngayon, kaya yung mukha mo. Hindi, may problema ka man o wala, magtitiwala ka pa rin sa Diyos na nangako na hindi tayo iiwan ni pababayaan man, na itong pinagdadaanan natin ngayon, alam ng Diyos at bibigyan niya rin tayo ng kapamaraanan paano natin mapagtatagumpayan ang lahat ng ating pinagdadaanan because that His promise. So your happiness should not be based kung ano yung circumstances na meron ka. Still speak life and healing. Kung meron ka nakakaranas sa sakit karamdaman, parang kahapon po, pinag-pray ko yung ating kapatid na si Brother Neptali sapagkat ang kanyang tatay ay nagkaroon po ng problema sa lung, parang halos nag 50-50. Pero sabi ko, bro, negative may sinasabi ng doktor. Kayong mag-asawa, ang i-declare nyo, buhay at pagpapala. Dahil ang pangako ng Diyos ay tapat. Ngayon, tuparin man o hindi yung pinagpipray natin, magawawalan ba siya yung pagiging Diyos niya? Diyos pa rin siya. Maaring yun na yung plano ng Diyos sa Kanya. Ang kailangan mo pa rin, magtiwala sa pangako niya. Kasi hindi naman lahat ng pangako, lahat ng pinagpipray mo, tutuparin ng Diyos eh. It still depends on His will. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Nagpipray kami, baby girl, lalaki binigay eh. Ibig sabihin ba, hindi natapat si Lord sa pangako niya? Hindi, may mas maganda siyang plano. Bumuo ako ng basketball team. Kaya nga sabi ng asawa ko, yung dalawa, ikaw na manganak. Mahirap eh. Di ba? Mahirap talaga magbuntis. Kaya, hallelujah. Because happiness is not based on circumstances, but on His promises. Blessed emptiness, blessed self-denial, and blessed suffering. Tayong lahat ay tumayo. Palakpakan naman natin ang salita ng Diyos. I believe tayo ay kinausap ng Diyos. And you know, nung pinag-aaralan ko po ito, binalik ulit ako ni Lord, pinaalala sa akin ni Lord. Alam niyo po, maganda kay Jesus. Ewan ko kung narinig niyo na yung kasabihang, preach what you live and live what you preach. Kung meron mang unang-unang gumawa nun, alam niyo po, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. First preaching niya, famous preaching niya, the Beatitude, yung pinag-aaralan po natin ngayon. Pero alam niyo, sino unang-unang nag-apply nun? Siya rin. Grabe si Lord. In Philippians chapter 2, verse 5 to 8, dito natin makikita yung ating pinag-usapang blessed emptiness, blessed self-denial, and blessed suffering. Sabi rito, in your relationship to one another, tayo pong lahat, saan tayo pinapailing tulad? Have the same mindset as Christ Jesus. Ano sabi ron? Who, in the being nature of God, siya'y Diyos, okay? Sabi ron, did not consider equality with God something to be used to His own advantage. Kasi sabi nga natin, Diyos naman si Jesus, kung gusto niya iligtas ang sanlibutan, bakit hindi na lang siya bumaba kasama yung mga anghel? Lipunin ng mundo. Hindi niya nagagawin yun kasi may pinangakong ang Diyos sa panahon ni Noah na hindi niya na muling lilipulin ang buong mundo. So, sabi niya, rather, He made Himself nothing. Can everybody say nothing? Diyos, but blessed emptiness. He made Himself nothing. Sumunod, by taking the very nature of a servant. Hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, blessed self-denial. Bagamat ako kay Diyos, di ko kukumparin yan, aanihin ko na lang, wala ako, nothing. Sumunod, naging isang alipin. Ipinanganak saan? Sabsaban. Blessed self-denial. And last, blessed suffering. Being made in human likeness and being found in appearance as a man, He humbled Himself by becoming obedient to death. Even death on a cross. Sabi ni Jesus, nung siya ay sinuplong na ni Judas, kaya kong magpababa, isang tawag lang sa anghel, patay lahat yan. Pero magiging masunurin ako, titiisin ko tong suffering na to sapagkat alam ni Lord, itong pagtitiis ko 3 days lang, muli naman ako mabubuhay eh.
kesa habang buhay tayong hindi makasama ng Diyos Ama. Kaya si Jesus, sa grabing pag-ibig sa atin, tiniis niya na yon, blessed suffering, because He knows, after those 3 days, ang kapalit naman nito, buhay na walang hanggan sa katulad nating mga makakasalanan. And you know what happened because of Jesus? Ano yung ginawa ng Diyos sa Kanya? Because He Himself applied this uniqueness of His very own teaching. In-apply niya sa buhay niya, na siya mismo, blessed emptiness, blessed self-denial, blessed suffering. Sabi nung sumunod na verse at pinaka-the best, dahil sa kanyang pagsunod, therefore, God has highly exalted Him and bestowed on Him the name that is above every name. So that the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Grabe. Hindi lang si Jesus nagtuturo na basta masabi lang niya, mapakita yung wisdom niya. No. He also apply kung ano yung tinuturo niya. And what happened? Lahat tayo dapat yumuko, lumuhod, at magdeklarang that Jesus is Lord. Wala ka may pagmamalaki kay Lord eh. Amen. Pwede po ba sa umagang ito as we end, let's worship Him. Nakarapat dapat sa Kanya. Na hindi kung sino ka, ano yung meron ka, walang lahat yung kwenta sa harapan ni Lord. Kasi in a snap, kaya niyang kunin ang ating buhay. And yet, He humbled Himself. He take up the cross, even to the point of death. Magkaroon ka lang ng buhay na walang hanggan. Hindi tayo deserving. But God's love, God's grace and mercy is overflowing to Him. So let's worship Him. He deserves it. Amen. Awitan natin ang ating Panginoon because of the uniqueness of His teachings.